Hey guys, this is your DevCom freshie, Kate, and this is my first DevCom podcast. Today we're going to talk about my UPCA journey and how I ended up here. Actually, hindi talaga ako pumasa sa UPCA. Nung bata ako, naririnig-dinig ko lang yung UP. Tapos, nung grade 5 ako, lumaban ako ng radio broadcasting, tapos lalaban kami ng regionals. Nag-training kami sa UPLB, sa College of Development Communication. Doon ko nakilala si UP at si DevCom. Parang after that, na-inspire ako mag-aaral sa UP at kunin ang DevCom course kasi I'm really into broadcasting that time. So after that, parang ang end goal ko na is UP. Parang from elementary, high school hanggang senior high school, ang mindset ko is kailangan ko mag-aral, kailangan ko maging honor student para makapasok ako sa UP. But then, pandemic happened. Wala kaming UPCA. Grades lang namin, mula grade 8 hanggang grade 11 yung kinuha. I was pretty confident sa grade ko kasi nga consistent honor student naman ako, hindi naman ako nagpapabaya sa grades ko sa pag-aaral. Pero, I'm not expecting anything. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na makakapasok ako sa UP. Magkaiba naman yung hoping sa expecting. So, UPCA result. Maghapon, magdamag akong naghintay. Pero mga 4 a.m. na wala pa rin result. So, sabi ko, hihiga muna ako kasi antok na ako. Pipikit lang ako. Tapos sabi ko sa friend ko, tawagan ako kapag may result na. So, around 5 a.m., nagising ako, may tumatawag. Pagtingin ko, sabi ko, shucks. Alam ko na, may result na. Buwangon ako, tapos nangihinig-ginig pa ako pag-open ng laptop ko, pati pagpindot. Pagpindot ko, boosh! Thank you na kulay red. Mga 5 minutes akong nakatitig sa laptop ko. Walang emosyon, walang reaksyon, wala akong nararamdaman. After 5 minutes, doon lang nag-sink in sa akin. Doon ako umiyak, doon ako nag-grunt sa pinsan ko. And the first thing that I felt was fear. Fear of judgment and fear of disappointment. Kasi sana yung mga tao sa paligid ko na magaling ako, na kaya ko lahat. So, in-expect nila na makakapasok ako sa UP. Eh, hindi. So, medyo natakot ako magsabi. Pero eventually naman, natanggap naman din nila na hindi ko naman din kasalanan. So, di ba may recon? Madaming batch ata ng recon as far as I know. Nag-try ako ng isang beses lang. Hindi ulit ako pumasa. Sabi ko, tama na. Sabi ko, baka hindi talaga para sa akin yung UP. Baka may ibang plano si Lord, may ibang nakalaan para sa akin. So, naghanap na ako ng ibang universities and nag-apply ako ng mga scholarships. Nakapasa ako sa isang university, tapos 100% scholarship. Walang babayang tuition and miscellaneous fee. Continuous siya hanggang makagraduate ka as long as ma-maintain mo yung grade mo. Ang goal ko talaga nung una is magpataas lang ng grades doon sa university na yon. Tapos, lilipat ako ng UP after 1 school year kasi ano ba naman yung isang taon, makakapasok naman ako sa dream school ko. So, pero habang tumatagal kasi, naging active student ako doon. Nag-council ako, so nag-head ako, nag-organize ako ng mga events. So, parang nag-enjoy na rin ako. So, medyo nagdadalawang isip na ako kung lilipat pa ba ako. And then, transfer season, hindi ko talaga alam na open na yung application. Nag-send lang yung friend ko sa akin na taga-UP. Sabi niya, eto link. Sabi niya, eto, open na yung application. Sabi niya, lilipat ka ba? Gusto mo ba? Sabi ko, parang hindi ko na yata kaya ng another rejection from UP. Parang sobrang sakit na ng mga rejection sa akin ng UP. Nag-recon na ako, hindi pa rin ako natanggap. Pero sabi nila, tatlo lang kasi silang pinagsabihan ko. 2 friend ko din. Yung special someone ko. So, 3 lang silang pinagsabihan ko. Sabi nila sa akin, wala namang mawawala kung itatry ko. And so, I tried. Then, after interview, ang pinaka natandaan ko, tumatak lang sa akin ng interview na yon. Ang sabi sa akin, medyo malayo yung tourism sa DevCom, no? So, sabi ko, shucks, ito na yung cue ko na hindi nila ako tatanggapin. Na, from that, na sinabi sa akin, parang tinanggap ko na hindi ako papasa. Kasi malayo daw yung dati kong course sa DevCom, which is true naman. Kaya ako lang din naman kinuha yung tourism because I was infatuated with the idea of being a flight attendant. Pero di talaga yun yung gusto ko. I'm really into broadcasting, to speaking. And then, biglang, nagulat ako, nag-email. Tapos ang email is
please be informed na parang nirecommend ako ng college. If ever napapasa, ang expected ko na email is congratulations yung nakalagay. So, hindi ko alam kung anong ire-react ko that time nung nabasa ko yung email. Sabi ko, ano to? Ano ibig sabihin na to? Sinend ko din sa mga friends ko sa UP. Sabi nila, shucks, pasok ka na ata. Tapos nag-scroll ako sa UP Shifties and Transferees. May page kasing ganun sa Facebook and nandun ako. Doon ako naghahanap ng updates, ganyan. Tapos, ganun yung mga post din nila. So, nagtatanong sila kung pasok na ba daw sila, ganyan. So, parang, para-pareho pa kami na naiisip. Tapos, parang may taga-UP doon na nag-comment na, oo, pasok na daw yun. So, nagko-congrats na sila. So, nag-sync in na sa akin na, shucks, nakapasa ako sa UP. Tapos, grabe yung eho nun kasi parang nag-flashback lahat ng sakit na naranasan ko dahil sa mga rejections ko. Dahil sa rejections na natanggap ko sa UP. Tapos, kasi parang kahit nag-enjoy naman ako sa dati kong university, parang kada maririnig ko kasi si UP or may iisip ko siya, may kirot pa din. So, I was really happy, pero hindi ko pa rin sinasabi sa magulang ko. Sabi ko kasi, nag-overthink kasi ako na baka bawiin pa. So, sasabihin ko lang kapag may notice of admission na ako. Send na ako ng notice of admission. Ang first na chat ko sa group chat namin ng magulang ko is, sabi ko, what if lumipat ako? Sabi ko, ay mali, lilipat ako. Tapos sinend ko yung notice of admission ko. So ayun, sinuportahan naman nila ako kung saan ko nga gusto. Wala din naman kasing bayad. So, yeah. So, feeling ko, ang tips ko kapag mag-a-apply kayo sa UPCA or for transfer, dapat bago pa lang ang application period, i-prepare na lahat ng kailangan. Sobrang hirap kasi mag-asikaso ng paper, sobrang daming ipapasa. So, para hindi ka mahirapan, i-organize mo na lahat beforehand para sure na wala kang malilimutan at walang kulang at pasa ka na lang ng pasa. Tapos sa interview, siguro kung ano lang yung itanong sa'yo, yun lang yung isasagot mo. Pwede ka naman mag-share, pero feeling ko, don't overshare. Tapos, kung ano yung tanong sa'yo, ayun din dapat yung sagot. Like, kung Tagalog yung tanong, Tagalog sagot mo. Kung English yung tanong, English din yung sagot mo. And sa questions, sa pagsagot sa questions, dapat maging totoo lang tayo. Hindi natin kailangan magsinungaling. Kasi, bakit pa tayo ini-interview? Diba? Kaya tayo ini-interview is para mas makilala tayo. So, bakit tayo magsisinungaling? And then, lastly, bilang isang transferee, siguro ang mamimigay ko na pinaka-tip is, kapag gusto mo talagang isang bagay, ipaglaban mo, ibigay mo yung best mo para kung hindi talaga para sa'yo, wala kang regrets. Pero minsan naman, hindi naman laging talo eh. So, minsan, kagaya ko, naging worth it yung paglaban ko para sa pangarap. Kaya, lagi kong sinasabi, lagit-lagi para sa bayan at para sa pangarap.